pamangkin ninyo na kayo ay anak ng aking ama. Ngunit di ko kayo nakitaan na magsumikap man lang na sumunod sa aking salita. Pati ang mga mensahe na binibigay sa inyo ay sabay lamang ng hangin. Hindi pumapasok sa inyong mga tenga, lalo na sa inyong mga puso. Pinatutunayan niyo lamang na kayo ay di karapat-dapat na maging isang anak at di karapat-dapat na maisama sa kaharian ng aking ama. Ang banal na espiritu ay nasa inyo. Huwag kayong matakot. Huwag ninyong pag-alinlanganan ng aking salita. Good morning mga kapatid. Rosbal, pwede ba dito? Kailangan ko ng taga-basa. Si Miss Basa. Wala, groggy pa ako hanggang ngayon eh. Grabe yung dinaanan ko. Talagang pagsubok talaga. Alam niyo mga kapatid, isang mensahe tinanggap ko sa Panginoon doon. Yung Philippians 1:29. Basahin mo. Basa. Abot na siguro ito. Philippians 1:29. Sapagkat sa inyo ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din, kundi upang magtiis din namang alang-alang sa Kanya. Kasi sa naranasan ko mga kapatid, yung pakikipaglaban ng pananampalataya ang pinaka-importante. At yung pagtitiis. Kasi nung March 8, yung schedule ng namin, ng operasyon, yung first week pa lang, talagang hirap na hirap kami ni baby. Kasama yung asawa ko sa hirap, talagang hanggang ngayon, lupay-pay kami dalawa. Para kami binugbog ng mga 7 hapong lasing eh. Alam nyo, pagdating ng March 8, di kinumpay na ako ng March 7 doon. Alas 7 pa lang, tinanong ko yung nurse, ano po ba yung schedule ng operasyon ko? Pupunta na po sila rito. Dihintay kami. 11 dumating, kayo na po operahan. Maya-maya sabi, nako, nagkamali po, hindi po pala kayo. Hindi, naghintay kami, 1:30. Nung pala, last kaming ooperahan ako. Pagpunta ko pa lang doon, naka-stretcher ako, sinaksakan ako ng Nubain. Tapos pagpasok doon sa loob ng operasyon, pinatagilid ako ng tagilid na parang larvae. Parang hipo, tama. Sinaksakan ako doon ng 3 beses na saksak sa spinal cord ng anesthesia. Grabe! Grabe talagang groggy ka. Pagdating niyo doon, alam niyo mga kapatid, wala na akong ginawa kundi humingi lang ng tulong sa Diyos, nakayanin ko yun. Di sabi nung doktor, taas mo yung kaliwa mong paa. Tinaas ko. Taas mo yung kanan mong paa. Hindi ko na maitaas. O, pisahan na yan. Para ako ibinaksak sa tagtaran, tapos nilagyan ng catheter, tapos, ayun, hubad-hubad ka na doon. Pagkatapos, ayun, itinali yung 2 kamay ko. Sa kagustuhan ko na maging present ang mind ko, talagang pinakikinggan ko usapan nila, naririnig ko, yung tunog ng mulyon ng tapos yung amoy ng nasusunog na kahoy, minumulyon yung paa ko, tapos kinakater, tapos yung tunog ng panghigpit ng tornilyo, mamaya narinig ko, tunog ng parang bakal at saka martilyo, pinapasok yung bakal ko sa talampakan ko, pinupukpok, papasok sa loob. Wala akong ginawa kundi manalangin na matapos ko yun. Yung pagsubok na yun ng Diyos sa akin, tapusin ko. Tapos nung dalhin ako sa aral, sa recovery room, grabing groggy ka. Grabe yung tama ng Nubain, grabe. 1 linggo tama, lalo yung anesthesia. Masuka-suka ka. Talagang hinang-hina ka. Tapos nung dalhin kami doon sa ward, grabe tao, ang init-init. Talagang magtitiis ka. Talagang itong dinanas ko ngayon mga kapatid, grabe pagtitiis. Pero nagtagumpay ako sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala akong ginawa kundi mag-tongues. Napakahalaga ng speaking in tongues. Kasi habang nakahiga akong gano'n, nakatali ako eh. Habang ino-operahan ako, tongues lang ako ng tongues eh. Hanggang sa pagdating sa araw, nagtatangs ako eh.
Hanggang sa tuyot na tuyot ang laway ko na hirap na huminga. Talagang para ka mamamatay. Talaga sabi ko, Panginoon, huwag mo kong pababayaan. Ang tanging pag-asa lang talaga, pananampalataya at speaking in tongues. Doon nagiging tunay yung salita ng Diyos pag isinalang ka na eh. Kasi hanggat hindi ka isinasalang, hindi mo marirealize eh. Na ganun, napakatindi ng pagtitiis na gagampanan natin mga kapatid. Basahin mo yung Romans 8:17-18. Kasi yung ipapalit sa atin ng Panginoon, nakatumbas na pagpapala, walang comparison eh. Kaya kailangan handa ka talaga magtiis at lumaban ng pananampalataya. Kung ano yung salita ng Diyos, yun ang gawin mo. Nasa iyo, Espiritu Santo. Kaya nga, sa lahat ng dinadaanan kong mga pagsubok at hirap, ito na pinakamatindi. Tapos, 3 months pa na magtitiis pa rin. Walang tigil na pagtitiis. Nakita mo na ba? Basa. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuludhati namang kasama niya. Sapagkat napapatunayan ko na ang pagtiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat may tumbas sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. Alam niyo yung pagtitiis ni Job? Napakatindi din nun. Biruin mo, walang anesthesia yun. Ako nga, may anesthesia pa eh. Si Job wala eh. Mula ulo hanggang paa. Yung boils niya, yung soup, tapos yung mamatay yung mga anak niya, naubos ang kayamanan niya, napakatinding, pagpapakasakit, napakatinding pagsubok, napakatinding tiisin. Pero naganap ni Job sa pamamagitan ng pananampalataya. Napakabuti ng Diyos sa sumasampalataya. Basahin mo yung Philippians 5:11 yata. Basa. May yata pa eh. James pala, James. Nagkakalit James. James 5:11. Napalabang ka rin. May kalabang ka pa dyan, hangin na yan. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtitiis. Inyong nababalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Kasi kapag nakita na ng Diyos yung umaasa ka lang sa Kanya talaga, napakamahaba niya, hindi ka niya pababayaan eh. Nung ipasok ako doon, hanggang sa panahong ito, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Hands-on, ng prayer pala. Lahat ng makikita mong kailangan, ipag-pray mo talaga. Hingin mo nang hingin sa Diyos. Natatandaan ko nga eh, sabi ko, Lord, sana po perfect yung operasyon ko. Eh, sabi nung isang babaeng nandun, nako, Dok, nawawala ho ang isang tornilyo. Ay ko, patay. Ay ko, Panginoon, sana po makakita ng ministering eh, pag hindi na itornilyo, di, paano maipipix yun? Maya-maya, sabi nung doktor doon na babae, Dok, hindi ko talaga makita. Ah, teka, sandali, ito pala, ito nakasingit. Ay ko, Lord, salamat. Ayun, na-itornilyo. Pero mo kung nawala yung isang tornilyo na yun, tapos nagdagdag ng 2 tornilyo, 5,000 daw yun. Isang tornilyo ang lead, 2,500. Eh di yun, naidugtong. Ikaw, Panginoon, sabi ko, kasi yun na yung time eh. Kapag ito umigi na, makakalakad na ako ng maayos eh. Pero bago mo ma-achieve yung hinihingi mo talaga, dadaan ka sa napakatinding pagsubok at hirap. Hindi pwedeng hindi. Basahin mo yung Acts 14:22. Basa. Na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya. At sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. So, kung ang purpose natin, kaligtasan ng kaluluwa, magmana ng kaharian ng Diyos, dadaan tayo sa maraming kapighatian.
Hindi pwedeng hindi. Kasi yun ang paraan ng Diyos eh. Alam niyo ang Panginoong Jesus, napakatindi ng dinaanang hirap sa katawan. Mostly kasi katawan ang binabanatan sa atin eh. Tingnan mo na lang yung unang-unang ginawa sa kanya, di ba? Nilatigo siya ng 30 siyam. Kaya nga hindi niya nabuhat yung krus eh. Kasi napakatindi sakit nun eh. Habang umaantak yon, habang sumasakit yon, hindi mo na maigagalaw yon. Mamamanid yun eh. So hindi niya nabuhat yung krus eh. Pero before that, sinaksakan siya ng koronang tinik eh. Mamamanid din yun eh. Kada kagagalaw, sakit sa ulo nun. Tapos, binugbog siya, 600 soldiers ang bumugbog sa kanya. O pagkatapos nun, ipinako siya sa krus. Pero mo, ipako yung dalawang kamay mo pa. Napakatindi ng hirap na dinaanan na pa. Pero pinagtagumpayan niya yun. So ngayon, dumadaan din tayo sa hirap eh. Katawan tayo ni Kristo eh. Kaya, most probably, yung katawan talaga natin ang dadaan sa hirap. Kasi itong katawan to, nangihina eh. Nanlulupay-pay ito eh. Bumibigay ito eh. Pero yung espiritu sa loob, palakas na palakas eh. Basahin mo yung 2 Corinthians 4:16 to 18. Kaya nga hindi kami nangihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't-lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakakakita, ngunit sa mga bagay na hindi nakakakita. Sapagkat ang mga bagay na nakakita ay may katapusan, datapot ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kasi yung mga tiisin, yung mga kahirapan, panandalian lang yan eh. Habang nandito tayo sa lupa, hindi mawawala tiisin at mga kahirapan. Kasi paano matitiyak na tunay kang Kristiyano kung hindi ka dadaan sa pagsubok? Kasi kailangan subukan eh. At sa pagsubok na yan, yung mga pang-araw-araw na buhay natin, yung mga nagaganap sa buhay natin, most probably nga sa katawan eh. Kasi yung katawan natin kapag nahihirapan eh, gusto nang bumigay. Most probably lahat halos ng tao, pag nahihirapan ng katawan, gusto na magpakamatay eh. Yan ang mga pumapasok sa hirap ng katawan. Kaya tayo, pinatitibay ng Diyos sa pagkataong loob eh. Kasi ang Panginoon natin Diyos talaga, siya yung talagang matiisin eh. Hinihintay niya yung unang ulan, tsaka yung huling ulan. Eh, nasa huling ulan eh. Yung tunay na makapagtitiis, yung tunay na makapagtatagumpay sa pananampalataya, yun ang maliligtas. Basahin mo yung James 5:7-8. Bago dumating ang first Peter. Magtiis nga kayo mga kapatid hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ng ulang maaga at huli. Mga tiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso. So, ganun eh. Ilalagay ka ng Diyos sa sitwasyon na i-experience mo talaga kung magiging matibay ka. At ang pagpapatibay nga sa atin, yung panalangin sa Espiritu. Habang naroon ako, yun lagi lang ang sinasabi ng Diyos sa akin eh. Maging mapayapa ka, manalangin ka sa Espiritu. Kasi walang bagay na hindi makakayang pagtagumpayan ng Espiritu Santo. Not by might nga, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Hindi yung tapang mo, hindi yung lakas mo o tibay mo, hindi. Yung kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kasi kung yung tapang ko lang at lakas ko gagamitin ko sa mga panahon yun, mauubos yun eh. Napakatindi. Eh para kang inano dun eh, yung sa matadero. Ano tawag doon? Para kang baboy na tinatagtad eh. Pinicturean nga yun ni Dr. Mas yun eh. Nakita ni baby eh.
talagang makikita mo, yung parang tinadtad ng mga halo-halong buto, biruin mo, maririnig mo talaga, mulyon. Brrrr. Tapos, mararamdaman mo, yung parang may yumuyog-yug sa akin, yung pala, pinapahaw na yung bakal doon sa paa ko. Pero wala kang maramdaman kasi napakatindi ng anesthesia nga eh. Talagang ang tindi. Pero yung pagkatapos nun hanggang ngayon, yung epekto nun, yung hirap. Si baby nga, palagay ko, magpapahinga na yun. Kasi sabi ko, paggamit ka muna sa Panginoon, sa prophecy, bago ka mahiga. Kasi yung hirap at pagod talaga. Kaya nga ang Panginoong Jesus, biruin mo, nung mapalo ng 30 siyam, pinabubuhat siya ng krus eh. Kung sasabihin mo, anak ng Diyos yun, ang kapuspusan, bakit hindi niya babuhat? Nasa katawan siya, tunay na katawan eh, na nangihina eh, nanglulupay pa eh. Hindi niya nga nabuhat yung krus eh. Si Simon pa yung inutusan ng mga soldier para bumuhat eh. So ganun din tayo eh. Yung katawan natin, papalitan yan eh. Kailangan palitan eh. Kasi yung katawan natin na to, napakahina, nagagamit ng kalaban para hindi tayo maging matatag eh. Kaya hinihingi yung katatagan eh. Kasi papalitan ng Panginoon yan eh. Philippians 1:20. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, na sa ano may hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan na gaya ng dati. Gayun din naman ngayon ay dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o sa pamamagitan ng kamatayan. Sapagkat saga ng akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Sa pamamagitan ng katawan, dadakilain sa akin si Kristo. Kasi sabi ng Panginoon yung kakulangan ng hirap na dinanas ni Kristo, dadanasin natin. Kaya sabi ni Pablo yung kakulangan, dadakilain sa katawan ko. Kaya si Pablo, alam niyo ba yung matitinding nangyari kay Pablo? 3 beses nahataw ng 30 siyam yan eh. Binugbog yan. Natuklaw pa ng ulupong yan eh. Hindi nga namatay eh. Nagkaroon napakarami yung gutom at hirap na dinanas ni Pablo sa katawan. Kaya sabi niya, sa mamatay man o sa mabuhay, kay Kristo dadakilain si Kristo sa pamamagitan ng katawan Kaya ang sabi ng Panginoon, ihain ninyo yung katawan nyo bilang handog na buhay. Kaiga-igaya, nakalubos-lubos, nakalugod-lugod sa Diyos. Kasi kung hindi mo iaalay yan, bibigay ka sa hirap. Sa hirap na ipadadana sa atin. Yung sakit lang Pag nag-edad ka na ng 40, dami mo na sakit Bibigay ka na dyan, yung iba bumibigay na yung hirap pa ng pagsunod kay Kristo, yung kahit ang dami mong nararamdaman, hindi mo intindihin yun, ang isipin mo, ang luwalhatiin ng Diyos sa katawang ito, susunod ka sa kalooban ng Diyos. Wala kang gagawin kung hindi sumunod sa kalooban ng Diyos. Wala kang nasa puso't kaisipan kundi lumaban ng pananampalataya. Kung ikaw ay walang Espiritu Santo, hindi mo kakayanin. Kaya sabi ng Panginoon, fight a good fight of faith Sabi sa 2 Timothy 4:7-8. Nakipagbaha ako ng mabuting pakikipagbaha. Natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Kaya nasa atin ang desisyon Handa ka ba talaga makipagtiis kay Kristo? Makikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya? Kasi si Pablo sabi niya, I have kept the faith Natapos ko na yung landasin Kasi yung landasin na ibinibigay sa atin ng Diyos bilang Kristiyano, siya yung gagawa nun Ngayon, yung lahat ng kahirapan dyan, lahat ng pagsubok dyan, kailangan babatahin mo at mababata mo lang yan sa pananampalataya. Kasi lahat halos ng magaganap sa atin sa lupa, napakaraming kapighatian ng katawan. Basahin mo yung John 16:33. Pananampalataya lang ang kailangan ganapin dun
mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit lakasan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanglibutan. Sabi nga dinaig ng mga sumasampalataya ang sanlibutan. So kapag sumasampalataya ka sa salita, dadaigin mo yung sanlibutan Magtatagumpay ka sa pananampalataya. Kasi ako, na-stroke ako Alam nyo ba na bago ako na-operahan, dumaan ako sa napakaraming test? Kasi hindi ka pwedeng operahan nang hindi ka i-check lahat Nag-CT scan ako, chines x-ray ako, lipid profile, chinek ako sa laboratory, urine analysis, chinek yung yung lahat, pati potassium, zinc, lahat, sodium, lahat ng nasa ugat mo, lahat ng nasa dugo mo, tapos yung neuro test. Ang dami, lahat ng dinaanan, niloob ng Diyos na makapasa ako dun. Kasi natatanda mo kapatid na dito nung nagpe-pray pa tayo dito kay Dr. Labadia. Di ba sinabi ko na, Panginoon, kung ano yung kalooban mo, yun ako. Kung hindi ako ma-operahan, okay rin sa akin. Pero kung loloobin mo, ma-operahan ako, ganapin mo sa akin ang lahat na dapat ganapin. O tinan mo, niloob ng Panginoon na ginamit ang Kuya Rico para ma-operahan ako. Tapos yung pananampalatayang binigay ng Diyos sa akin, yun na nagbigay ng katagumpayan hanggang sa ngayon. Napakahirap talaga ng dinadaanan ng mga taong anak ng Diyos. Alam nyo, meron dong matanda kasabay ko nawala sa sarili. Susuntukin yung anak niya sabi ko, Lo, sandali Eto, meron akong candy, huwag niyo suntukin na anak nyo. Yung sugos na square, hindi ibinigay. Sabi, ay, candy, tumigil Hindi na sinuntok yung anak sa candy. Tapos nung tanungin ko, sabi ko, nung pauwi na kami, ay ko, Lo, ba't niyo susuntukin yung anak niyo? Sabi nung anak, wala ho siya sa sarili nun Nung paglabas niya ho sa RR, wala sa sarili. Alam niyo yung tama ng Novain? Napakatindi. Kasi parang morphine heroin yun Alam niyo, 3 to 5 days ako, nandun ako sa sa ward, sa charity ko kami. Kada ako pipikit, alam niyo ba, ang dami-daming mga nakikita mga kung ano-ano. Ang ginawa ko, nakinig ako ng MP4. Alam niyo yung tugtog na yung si Jagger? Yun ang tugtog Alam niyo, nakikita ko 2 biik na nakasuot na yung parang bibinyagan. Sayaw ng sayaw, ang galing. Tapos nung tumugtog naman yung sa bread na Aubrey, ang nakita ko naman si Eva, pinuntahan ni Adan. Pagkatapos, nakasuot sila nung parang puro damang puti na berde. Maya-maya, tumakbo si Eva, hinabol ni Adan. Maya-maya, hinabol din siya nung lahat ng damo. Maya-maya, hinabol sila lahat ng puno. Naubos yung lahat ng puno dun sa garden. Talagang grabe yung hallucination. Kada kapipikit, alam nyo, pagpikit ko, di pipikit akong ganun. Isang napakalawak na, yung cheese, yung keso. Tapos maya-maya, naging dagat, naging milk, evaporated milk. Maya-maya, naging halaya. Maya-maya, sabi sa'yo, biglang naging dugo na bumubulwak-bulwak. Tapos naggagalaw ako, anong figure makikita mo. Hindi mo naman makontrol kung saan lumalabas Para ako nanonood ng video, hanggang sa umuwi ako dito, kada ako pipikit merong portion doon na matitindi Yung para bang nasa ibang galaxy ka, nasa ibang mundo. Talagang yung tama ng nubay ng tindi, yung tama pa ng anesthesia. Napakatindi. Talagang grabe. Pag wala ka sa Diyos sa panahon yun, mawawala ka sa sarili. Yun nga ang lolo, nawala sa sarili. Tapos pagpasok namin sa RR, pagpasok ko doon, ginaw na ginawa ko. Sabi ko doon sa nurse, pwede ko ba bigyan niyo ako ng kumot yung makapal? Ginaw na ginaw ka. Tapos sabi ko, pwede niyo ba ako ilagay yung ilaw ng gawin yung incubator? Sumusunod naman yung nurse. Para akong sisiw doon, basang sisiw Naka-incubator ako. Talagang 2 araw yun. Halos 2 araw yun. Ginaw na ginaw ka. Epekto. Tapos sumusuka ka, wala ka isuka. Hirap-hirap. Tapos nung ilalabas na kami, ako na lang ang natitirang hindi mailabas. Pabago-bago yung yung blood pressure ko. Hindi ako mailabas-labas. Hanggang sa may nakilala ko nurse doon, si Kim. Tsaka si Bon. E di, nagpatotoo ko sa kanya, sabi niya,
bakit to ganyan ang ano? Sabi ko, nagpatotoo ko sa kanya na ako Kristiyano, wala akong ginawa kundi mag-pray lang, ganito, ganyan. Tapos nagpatotoo pati ko doon sa anak ko, kay Peter dyan, hanggang sabi ko sa kanya, ano ba ninanasan ng puso mo, Kim? Sabi ko, ipagpe-pray kita sa Panginoon na yung ninanasan ng puso mo, ibigay sa iyo. Kasi ikaw yung naging kaibigan ko, tsaka yung si Bon. Nurse na lalaki naman yun. Sabi ko sa kanya, sabihin mo kay Bon, kung ano ninanasan ng puso niya, ipagkakaloob ng Panginoon, ipagpe-pray ko. Kung mangyari yun, ibig sabihin, dininigan panalangin ko. Pagkatapos nung ilabas ako, nakita ko, nagkukwentuhan yung dalawa, si Kim at saka si Bon. Baka naging partner pa eh. Baka ang kalooban na nyo, sila maging mag-asawa eh. Noong panahon yun eh. Sila yung naging kaibigan ko eh, na talagang mabait silang nurse. Tsaka alam nyo, pag nasa Diyos ka talaga, hindi mo kilala mga tao, tutulungan ka. Hanggang kahuli-hulihan yung nurse, inihatid kami dun sa labas. Naka-wheelchair. Hanggang sa naghintay ng taxi si baby. Hindi kami iniiwan ng nurse. At lahat halos ng mga tao doon, tumutulong sa amin. May nakilala nga kami itong Bombay eh. At saka ang kabutihan ng Diyos, alam nyo, halos lahat ng na-opera doon may infection. Ako lang ang wala. Yung Bombay, February 3 pumasok, umalis na kami, hindi pa rin nakakalabas dahil sa infection eh. Halos lahat ng naiiwan doon infection. Kasi grabe talaga yung ano eh, yung dadaanan ng operasyon eh. Kaya yung nauubos niyang antibiotic, 1,350 isang araw lang eh. At ko ano yung antibiotic mo? Vancomycin ang pangalan. Talaga pati pangalan, bangko eh. Ubos ang pera sa bangko eh. Eh yung Bombay niya, ang daming pera eh. Ang dami namin naging kaibigan ni baby doon. Pati security guard, nakaibigan ni baby. Talagang, at saka yung lugar na yon ng orthopedic na yun, talagang ang mga tao kasi mahihirap eh. Kaya labas yung tunay nilang pagkatao. Talagang miski hindi ka kilala, tulungan ng tulungan. May bayanihan doon sa loob eh. Pero hindi ako nagpatotoo sa kanila na ako, pastor, ganito, hindi. Meron ako pinag-pray doon eh, kasi hindi siya makalabas-labas eh. Nilalagnat, may infection din. Sabi ko, gusto mo ipag-pray kita, Brad? Aalisin ng Diyos yung infection niya, tsaka lagnat mo. Sige, Brad. Eh, hindi naman makakago. Kumapit ka sa kamay ko. Hindi yun, nagpinag-pray ko. Pagdating ng hapon, nakalabas na siya, nawala na yung lagnat niya. Eh, hindi naman ako makapagpatotoo doon sa iba nga eh. Yun lang mga katabi ko lang ang pwede kong patotohanan. Eh, yung si Bombay, sabi ko na lang sa kanya, huwag ko kayong mag-alala. Ipag-pray ko po kayo sa Panginoon, kung hindi ng Diyos sa panalangin ko, makakalabas na din kayo dyan. Eh, tingin ko, makakalabas na rin yun. Lagi ko pinag-pray. Yung lahat ng nandun. Tapos meron dun sa loob, oh, yung akala kasi nila, yung ministry nila, napakabuti. Nagro-rosaryo dun sa loob, tapos may pumapasok, bibigyan ka ng ostya para tumanggap sa katawan ni Kristo. Sabi ko, talagang kahit saan lugar din, nakita mo yung sincerely wrong, matapat talaga silang akala nila, nakakapaglingkod sila, eh hindi mo naman pwedeng checkin yun. Nasabihin mali yung ginagawa. Dahil sa tingin nila, tama yun eh. Nakikita ko lang doon, naririnig ko lang. Tuwing nandun, pupunta doon, magro-rosaryo na yun. Eh, ang ganda pa ng boses, pag kumakanta, ang ganda. Nasa tono. Tapos yung nandun nag-o-host yan, talaga ang babait nila. Tapos nung si baby nga nawala eh, lobat na yung cellphone ko. Meron doon ang haba-haba na mo. Brad, ito, may cellphone ako. Ay ko, hindi ko ma-operate, hirap ako. Sabi ko, pwede ba ikaw na mag-operate? Para i-text natin yung asawa ko. Nandun sila, yung napakabuti nila talaga, yung tutulungan ka talaga ng hindi pa kunwari. Pag pumapasok kami sa CR ni baby, hirap na hirap, di naman ako marunong gumamit nitong ano eh. Yung mga nandun, babae, matanda, bata, aalalayan ka talaga. Ay ko, napakabuti ng Panginoon, basta't hands-on ka lang. Basta't lagi ka magpe-pray, lahat ng kailangan mo, ipagpe-pray mo sa Diyos. Basta't lahat ng nakikita mo, ipag-pray mo sa Kanya. Gaganapin naman niya lahat eh. Oh. Talagang nandun, hindi naman mga magkakakilala, bakit napakabuti. Hanggang sa lumabas kami, nakuha ko pa nga yung ano eh, yung ano ng hospital eh, yung tawag doon, yung sapin sa kama. Hindi ko alam, kala ko amin eh. Sabi ni baby, buti hindi tayo na-check doon sa gwardiya. O hindi, na-hold pa tayo. Na-TRO tayo doon, hold departure tayo. Kasi naglolokohan kami doon eh, sabi ko si Bombay hindi makalabas. 8 articles kasi kaso. Tapos ayun, matutuwa ka din doon sa paligid eh. Marami kang makikilala mga tao na talagang wala silang pagkilala pa talaga sa Diyos na totoo. Kaya mapalad tayo eh. Yung Diyos na totoo kilala natin eh. Ang kailangan lang natin magpakatotoo eh.
Kasi wala nang problema doon sa Diyos natin eh. Totoo na yun eh. Ang problema na lang tayo eh. Magpapakatotoo ka na lang. At ang natutunan ko talaga mga kapatid dito, habang nakikipagtabang ka ng pananampalataya, yung prayer mo hands-on. Ibig sabihin ng hands-on, halimbawa, kasi kaya yung nung saksak sa akin ng Nobel, kasi ang tindi nun eh. Sabi ko, Lord, ayoko mawala ah. Gusto ko maging present ang mind ko para yung kung ano yung kailangan mahingi ko sa iyo, Panginoon. Kasi sabi ng Diyos, ano man ang hingin mo eh. Kaya nandun lahat. Alam nyo, okay din yung mga doktor doon. Bago ko inopera, nagpatugtog ng rock. Rock muna yung tugtog nila eh. Sumunod, nag-isow. Tapos, nagkakatuwa sila, masaya habang kinakatay ako. Talagang natutuwa sila doon. Okay naman eh. Okay naman lahat eh. Oo, sabi nga sa'yo, pagsaksak ko sa akin ng Nobel, sinalubog ako ni Dr. Masyon eh. Sabi niya, sino ka? Larry Umali. Di ba meron reporter sa GMA na umali? Si Maris Umali yun. Di namin kaano-ano yun, kaapelyido lang. Siguro tinetesting yung mind ko. Tapos, nung natapos na, nilapitan ako, sabi, tapos na. Lahat yun, ang presence of mind ko, nandun lahat. Pero kung titignan mo, napakalakas talaga ng tama. Kasi ang na-experience ko lang naman, marijuana. Hindi naman ako nag-cocaine nga ako na nahalo pa sa beer. Wala din yun eh. Iyon, talagang grabe. 2 minuto pa lang, sapul ka na. Talagang groggy ka na. Talagang sabog na sabog talaga ako. Talagang pero yung mind ko, kung ang Panginoon ang gumagabay sa akin, lahat na nangyayari sa paligid, alam ko eh. Yung naririnig ko, pati nga yung tornilyo nga, sinabi sa'yo, nawawalang tornilyo. Ay ko, Lord, tornilyo. Habang ako ino-opera, nag-i-intercessory ko sa sarili ko eh. Kaya sabi ko, talagang dapat hands-on. Lahat ng mangyayari sa buhay mo, paglabas pa lang, pagising mo pa lang, hands-on ka na sa prayer. Ano man ang gusto mong gawin, o ano gagawin mo, acknowledge everything to the Lord. And the Lord will direct. Sabi ng gano'n eh. Basahin mo yung Proverbs 3:4. 5. Sa gayo'y makakasumbong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad, ituturo niya ang iyong landas. So acknowledge everything. I-hands-on mo, prayer mo. I-direct ka niya. Magpapadala ng mga taong mabubuti. Magpapadala ng doktor na mabuti. Magpapadala ng mga taong tutulong sa iyo. Kasi kay Pablo, nangyari yun eh. Nung papatayin si Pablo sa sabi ng Diyos, huwag kang pupunta ng Jerusalem kasi delikado ka doon. Pero pumunta pa rin siya. Kaya sabi naman ng Diyos sa kanya, sige, doon ka pumunta sa lugar na yun kasi marami kong Kristiyanong anak doon. Siya tutulungan ka doon. Eh, nung panahon na yun, mayroong sumumpa kay Pablo papatay, hindi sila mag-aay, hindi magpapagupit. Kaya si Pablo, idinaan sa likod ng bintana. Kasi papatayin si Pablo eh. Pero kung maraming Kristiyano doon na mabubuti, yun ang tutulong. So ang Diyos gagamit ng mga taong tutulong sa iyo. Kung walang magamit na Kristiyano, kahit hindi Kristiyano, gagamit siya. Basta humihingi ka lagi ng prayer sa Kanya. I-acknowledge mo lang lahat. So mga kapatid, yan ang mga natutunan ko sa mga bagay na nararanasan ko. Na talagang live eh. Live ang Panginoon natin eh. Yung pagtuturo niya talaga, School of Christ. Talagang tuturuan ka ng Diyos na yung salita ng Diyos mabubuhay. Magaganap talaga yun. Yung kapangyarihan ng salita, magaganap sa iyo. Nakapagtataka yung mga naganap sa amin dun eh. Talagang matutuwa ka rin eh. Pero napakahirap. Pero madami kang matututunan. Marami kang maiintindihan sa Word of God. Kasi marami pa talaga tayong hindi naman talaga na-experience na Word of God eh. Pero pag naisalang ka na doon, nailagay ka na, gagawin na ng Diyos na buhay ang salita, ma-experience mo yung salita ng Diyos na talagang doon mo makikilala na nagpapakilala ang Diyos sa iyo na hindi kanya talaga pababayaan kailanman. Amen.
ay